Hello mga ka-popcorn. So ngayon ay bibigyan lang natin ng reaksyon itong kumakalat na balita ngayon na nakakalungkot, which is itong isa nating kapwa vlogger ay tinambangan nga daw at pinaslang dito sa isang national highway sa Davao del Norte ng nakaraang buwan. So ito ay nangyari December 29 daw habang sakay siya ng isang bus. Nakakalungkot dito ay ginising pa nga daw siya nung gunman bago siya tuluyang paslangin. So imagine that. So kung matatandaan po natin, ito pong si Amigo ng Bayan ang isa sa mga unang mga nag-expose kung ano ba ang katauhan nito ni Miss Cathy Binag, no? So si Miss Cathy Binag, siya din yung nag-expose na nakasama daw niya at nakita daw niya na mismo na harapan itong si PBBM kasama si Liza Marcos sa isang gathering. Nakita daw niya mismo na gumagamit daw itong si Pangulo ng pulveron. No, ito si Mr. Amigo ng Bayan, siya yung kauna-unahang naghamon dito kay Miss Cathy Binag, kung matatandaan po natin. And mula nga sa pag-expose niya sa katauhan ni Miss Cathy Binag, doon na nakalkal at nalaman na ang tunay na gawain at katauhan nito ni Miss Cathy Binag. So sino nga kaya ang gumawa nito sa kanya, no? Itong karumal-dumal na pagpaslang. Sinasabi nga na ang involvement daw dito ay tungkol sa negosyo. Nakita naman natin kung paano magbigay ng political views at mga opinyon niya itong si Amigo ng Bayan. Kamakailan lamang ay hinamon niya si General Macanas na magkita sila at magharap sila. Makikita natin na sobrang tapang talaga nito ni Amigo ng Bayan at lahat po ng sinasabi niya ay may laman at may basehan. So ito po si Mr. Amigo ng Bayan ay very solid dito kay PBBM, 'no. Siya ay isang loyalista ni BBM at sa katunayan nga ay siya ay leader ng PBBM party list dito sa Palawan at sa Mindanao. At isa rin siya sa mga nagki-criticize dito sa mga Duterte. So, marami sa mga kapwa vloggers natin ang nagsasabi na kay Cathy Binag daw nila unang nakita itong post na ito na wala na nga daw itong si Mr. Amigo ng Bayan. So, ang sabi daw sa post ni Cathy Binag, "Naku, now ko lang nakita 'to. Isa siya sa mga unang-unang nagpanggap na kakilala ako at siniraan ako sa SOCMED. BBM pala siya. At least wala na siya sa side nila kasi kasama na siya ni Lord. Condolence sa iyong pamilya and rest in peace." So, sa ngayon ay ipi-play natin yung video wherein nagsalita siya tungkol dito kay Cathy Binag, no? Yung in-expose niya ang katauhan ni Cathy Binag at ang mga rason ng paglabas nito sa publiko. Kaya ako may mensahe ako kay Kati. Kat, ikwento mo kung ano yung totoo. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. Oh, di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. Oh, Ayala Alabang. Oh, di ba? Si Manong Tony ba nagbawi sa'yo ng bahay sa Ayala? Talagang baka si Marje. Hindi naman siguro si Manong Tony. Alam ko, Kat, ang target mo dyan una-una na wasakin si Manong Tony. Siya ang iyong target. Collateral damage lang si BBM. So itong gunman na 'to ay natukoy na nga daw, 'no, ito daw ay galing pa ng San Juan, Metro Manila na napunta ng Davao para lang tsugiin nga ito si Sir Amigo, 'no. Now kung ito ay tungkol sa negosyo, 'no, kasi sinabi nga daw ng gunman na ito na isa siyang negosyante. So probably kung tungkol ito sa negosyo ay siguro ay merong perang involvement siyempre, 'di ba? Pera lang naman talaga ang makakapagpatindi ng away ng dalawang negosyante. So, kung ito naman ay, gawa-gawang storya lang ng gunman na ito, eh, siguro ay ito ay napag-utusan, 'no. However, ay mag-a-unfold pa ito at magde-develop pa itong issue na ito at maghintay tayo sa mga susunod pa na ire-release na mga detalye ukol dito. Kasi talaga sa sobrang curious ko talaga, talagang ni-research ko pa ito. Nakakatakot na 'no, na magbigay ng political opinion sa panahon ngayon. Ako nga na small content creator lang 'no, actually this is not my channel.
somebody owns this channel, yet I'm giving my personal opinion regarding those issues na tungkol sa mga politika and all. Pero 'pag nagbigay tayo ng mga opinyon natin, especially when it comes to politics, talagang ang daming triggered 'no, to the point na talagang magbibigay sila ng threat, lalaitin ka nila and everything 'no. Sobrang daming triggered 'pag politics na ang pinag-uusapan. I don't know why 'no, wala tayong respetuhan sa mga opinyon ng bawat isa dating sa pulitika, nagbabastusan talaga lahat at hindi na nga nakakapagtaka kung ganito ang sinapit ni Mr. Amigo ng Bayan kung ito ay may, kinalaman dito yung kanyang political stance. At ang dumi na ng laro ng politika ngayon, sobrang dumi na. Sa totoo lang, sa in my existence dito sa mundong ito, ngayon lang ako naka-witness ng ganito na nagkakagulo ang bisepresidente at, presidente 'no, na ano, hindi sila nagkakasundo 'no. They have separate ways. No, anyways, eto nga 'no, sabi nila yung gunman daw ay, lumabas pa ng bus na puro talsik pa daw ng dugo sa kanyang damit at nang-agaw pa nga daw ito ng bag ng isang pasahero bago pa ito bumaba ng bus. Tapos pagbaba nila ng bus ay nangharang sila ng isang sasakyan at yun ang ginamit nila na pangtakas dito sa crime scene. So, grabe 'no, nakakapangilabot. Sa totoo lang sobrang kilabot ko nung narinig ko 'to kasi umabot na sa mga ganito. At kung matatandaan natin 'no, merong vlog itong si Maharlika wherein sinabi niya na, "Wag na kayong magtaka kung meron kayong makikita, soon na palutang-lutang na bangkay ng isang vlogger diyaan sa Ilog Pasig." 'No, parang sa sarili niyang bunganga na bisto ang mga ito, isisisi na naman daw sa mga Duterte 'pag ito ay nangyari. Pinangunahan na niya kumbaga, 'di ba? Parang reverse psychology ang nangyari 'no. At buti na lang 'no at, yung political views and opinions ko ay laging patas lang. I am very neutral, eh. Katulad nga na lagi kong sinasabi sa aking mga vlogs, I am not a fan of PBBM, I'm not a fan of Duterte. Kahit si Digong or si Sara Duterte, hindi nila ako fan kasi hindi ko naman talaga sila binoto to begin with. But anyhow, I am just a pro-government individual. No, I support the government because that's how it should be because we are Filipinos. So thank you so much for joining me in this vlog. I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe. Bye-bye.